Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Panginoon at bago tayo umupo ay ating buksan ng ating mga Biblia at isang mapagpalang umaga na rin sa bawat isa sa atin, pagbati sa pangalan ng Panginoon. At sa oras na ito, tayo dumako sa ating paksa na pag-uusapan sa Book of Jeremiah 29. Bagamat sabihin natin ang mga salitang ito ay, sabi nga ng iba, ay gasgas na, familiar na sa atin, pero kahit man ang salita ng Panginoon ulit-ulitin mo basahin, mayroon pa rin inspirasyon. Kaya kahit ang mga salita, brother sister, nabasa mo na, basahin mo pa rin dahil mayroon pa rin mga bagay dyan na bubuksan ng Panginoon. At ang bagay nito ay ating basahin at dito tayo kukuha ng ating paksa. Jeremiah 29 sa 10 hanggang 13, sabi dito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap ang 70 taon sa Babylonia, aking dadalawin kayo at aking tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo sa pagpapabalik sa inyo sa dakong ito. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At kayo'y magsisitawag sa akin at ako'y At kayo'y magsisitawag sa akin at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin at ang aking didinggin kayo. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, tayo magsiupo sa oras na ito. At salamat sa Panginoon sa umagang ito. Medyo kinabahan ako. Nahirapan ako magbasa. Sama ko sa prayer, di ko alam. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. At gayon pa man ay nais ko magbahagi sa inyo. Tulungan ako ng Panginoon. Parang first time ko ulit na kabahan ng ganitong kaba. Pero ganun pa man ay ano man dalhin sa atin ng Panginoon ay nawa ito'y maging pagpapala sa atin. At sabi ko nga, ang talatang ito ay familiar sa atin, kabisado natin, but sometimes the inspiration ay dumarating. The inspiration na ito ay dumating ng panahon na ang ating pastor ay nag-share at nag-share din ng ating kapatid Barry Philip about destination. At sabi ko nga, ang inspiration din naman ito ay ilang linggo na rin nang may nabanggit lang. Minsan, brother sister, sa mga pangaran, sometimes may isang keyword ka lang na mapakinggan ng salita ng Panginoon, mayroong paksa na nabubuo. Sometimes sa isang keyword na naririnig mo minsan, hindi natin lubos maunawaan sa sobrang haba. Pero naniniwala ako sa pangaral ng Panginoon, may mga salita doon na mahalaga na binibigay sa atin para ito'y maging kalakasan sa ating mga buhay. At yan ang dahilan kung bakit ang inspiration na ito ay dumating sa akin. At sabi ko nga, ang talatang ito, familiar na, pero ilang beses man ito pangaral, pero iba-iba ang side na pinapakita ng Panginoon para ito'y maging kalakasan sa atin. At sa umagang ito, nais kong pamagatan ng ating pag-uusapan. Ang ating pag-uusapan is to give you an expected end. Yan ang ating pag-uusapan sa oras na ito. To give you an expected end. At alam niyo, napakahalaga na yan, brother sister. Yan ang salita ng Panginoon na ating tinanggap. At bago tayo magpatuloy, nais kong nag-search ako ng ilang meaning sa bagay na yan. At may mga bagay dito na napakaganda na sinabi sa meaning na akin nakita, a future with positive and hopeful outcome determined by God. It signified that God has a plan for a person's life leading to good and specific in our consolation that is not a negative one. At mayroon akong bagay na isa pa dito na nakita. Sabi dito, the predetermined positive outcome, it suggests that the journey of life will have a successful
and positive final result, even there's a difficult time also along the way. At napakaganda ng mga bagay na pinakita na ang I give to you the na kung saan ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kalalagayan sa ating mga buhay to give you an expected end. At yan ang ating mga buhay is a positive life. A journey of life, we have a successful and positive final result, even there are difficult time along the way. Sometimes, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng destination mula sa point A to point B, pero bago tayo dumating doon sa point B sa nais niya, sometimes sabi dito, a difficult time. Sometimes may mga pagsubok, may mga pagdadaanan tayo, pero napakahalaga, ang Diyos ay nanangako na ang ating katapusan ay mabuting bagay. Kaya nga sabi niya sa bayang Israel, kayo ay sabi niya sa 10, kayo'y magiging bihag sa Babylonia. At paano sila naging bihag, brothers and sisters? Naging bihag sila sa kanila kung ating babasahin ang Jeremiah 25. Pinakita doon ng Jeremiah kung bakit sila pinahintulutan ng Diyos na maging bihag sa Babylonia. Ang dahilan ng kanilang pagkabihag, brothers and sisters, dahil sa kanilang pagsuway at pinagpapatay nila ang mga propeta. At hindi nila pakikinig sa salita ng Panginoon. Ito ang napakahalaga, brothers and sisters. Kapag ang salita ng Panginoon sa ating buhay na ating napapakinggan ay hindi natin binibigyan ng halaga sa ating mga buhay, ito yung mga dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng mga sitwasyon sa ating mga buhay. Brothers and sisters, magkaiba ang pagsubok sa pagsubok na ating pinagdadaanan na pinapahintulutan ng Panginoon. Sometimes dumaraan tayo sa mga pagsubok na kapahintulutan ng Panginoon para subukin at para turuan tayo sa ating pananampalataya. Pero iba ang mga bagay na nakakaranas ka ng hindi mainam na bagay na ikaw ay pinapahintulutan ng Panginoon na dumaan sa ganyang bagay, hindi dahil sa kung saan, kundi dahil minsan sa ating mga pagkukulang. Hindi lahat ng pagsubok, hindi lahat ng magagandang bagay sa ating mga buhay, hindi yan pagsubok ng Panginoon. Sometimes yan ay bunga ng mga bagay na desisyon natin na taliwas sa kalooban ng Panginoon. Bagamat ang Diyos ay nag-set na ng destination sa bayang Israel, pero ang Diyos ay dakila ay matuwid na hukom. Hindi lamang siya mapagbiyaya, totoo siya ay mapagbiyaya, siya ay mahabagin sa ating mga buhay, pero alalahanin natin ang Diyos pa rin is a judge, is the good judge. Mabuting hukom. Hindi niya kukonsintihin ang ating mga pagkukulang. Sometimes sa journey ng ating mga paglilingkod sa buhay na ito, may mga nararanasan tayo minsan na hindi mainam na bagay dahil pinapahintulutan ng Diyos na maranasan mo yan ang dahilan para ang tao ay mag-repent sa Diyos. Atin napakinggan, the man, button, na atin napakinggan, ang Diyos, ang boto ng Diyos, pinindot niya na, prines niya na, upang ang kaligtasan ay dumating, pero ang tao din naman ay may boton para makalapit tayo sa Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, makakaranas kayo ng 7 taon na maging alipin sa Babylonia. 70 years. Pinahintulutan nila ito dahil sa Jeremiah 25, dahil ang bayan ay sumuway at hindi nila sinunod ang mga salita ng Panginoon. Kung bakit sabi ng Panginoon, dahil kayo ay hindi gumawa na mabuti, sabi niya, dinala ko kayo sa Babylonia at 70 years kayo'y magiging alipin. Nakakalungkot, no? Na tayo'y mga pinalaya, tayo'y naging tinubos ng Panginoon sa kasalanan, pinalaya ng Panginoon, and the same time, pinahintulutan ng Panginoon na maging alipin sila. Ang pagiging alipin nila ay hindi para sila ay maging talunan o kaya ang kanilang buhay ay dalhin ng Panginoon sa kalalagayan ng katapusan nila ay hindi mainam. Bagamat dinala sila ng Panginoon sa isang kalalagayan na maging alipin sa Babylonia, pero sabi ng Panginoon, muli ko kayong dadalawin. Sabi niya, muli ko kayong dadalawin pagkatapos may point na mararanasan mo ang ganitong bagay,
para ma-realize mo lang sa iyong buhay na ang bagay na ating nagagawa ay hindi pala ito ang kalooban ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa 13, kung kayo muli ay hahanapin ako, kung kayo muli ay babalik sa paglakad sa kanyang kalooban, at hahanapin ako at mananalangin kayo ng buong puso, muli akong tutugon sa inyo. Sometimes ang mga bagay na pagkakamali ng ating mga buhay sa pagsuway sa kalooban ng Panginoon, pinapahintulutan niya na ihatulan tayo, hindi para ikaw ibagsak, kundi para ma-realize natin sa ating mga buhay, may mga bali na ating paglakad na kailangan ituwid. Yan ang napakaganda sa ating Diyos na paglilingkuran. Yan ang napakaganda sa Diyos na may plano sa atin, na nagbigay sa atin ng isang mabuting bagay, na ang katapusan natin ay hindi sa distraction, hindi sa kapahamakan, kundi ang katapusan natin ay doon sa isang mainam na plano ng Panginoon sa ating mga buhay. But brother, sister, sometimes nahihirapan tayo lumakad, nakakagawa tayo ng mga pagkakamali sa ating mga buhay. At sometimes pinapahintulutan ng Panginoon na makaranas ka ng hindi magagandang bagay para magkaroon ka ng pagbubulay-bulay sa iyong sarili para makita mo na mayroong bagay na hindi tama. Brother, sister, bagamat ang Diyos ay nagbigay na ng destination sa iyong buhay, pero kinakailangan mo sumunod sa kanyang mga salita. Mamaya makikita natin ang bagay na yan. Napakaganda ng bagay na ito. Alam niyo, ang bayang Israel, kung atin babalikan tanaw ang bagay na ginawa ng Panginoon sa bayang Israel, noong ang bayang Israel ay naging alipin sila at sila'y nanalangin sa Panginoon at nanalangin sila na sila'y iligtas sa hirap na kanilang nararanasan at sila'y nanalangin ng tagapagligtas at ang Diyos, dahil dumating ang pananalangin nila sa Diyos at ang Diyos ay nagsugo kay Moises at sabi ng Panginoon sa bayan, ilabas mo ang aking bayan at dadalhin ko sila sa lupaing pangako. Sasamahan ko sila. Ito yung napakaganda, brother, sister. Ang ginawa ng Diyos sa bayang Israel ay hindi lamang sila ilalabas sa Egypt, hindi ka lamang ililigtas niya at pagkatapos ay hahayaan ka niya. Ang plano ng Diyos sa kanya hindi lamang ilabas sa Egypt, kundi sila ay dalhin sa isang lupaing pangako na naroon ang kapahingahan, naroon ang kasaganahan, at ang Panginoon ay nagsabi pa, sasamahan ko sila. Ito napakaganda ng pangako ng Panginoon mula sa paglabas nila, sa paglabas nila sa Egypt, kasama nila ang Panginoon at ang Panginoon ay magdadala sa kanila hanggang sa lupaing pangako. Kasama nila ang Panginoon. Pinangako yan ng Panginoon, pero hindi sinabi ng Panginoon anong journey ang mararanasan nyo habang kayo naglalakbay. At sa kabila ng kanilang naranasan na ito, sila'y naglakbay at sila'y lumakad na kasama ang Panginoon. At alam nyo ba, ang bayang Israel na ito na linabas niya, may plano sa kanilang Diyos para dalhin sila sa lupain na pangako na mainam na lupain. Mula sa point E hanggang point B, yun ang destination ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Pero alam nyo ba, hindi lahat na nakalabas sa lupain ng Egypt ay hindi lahat nakapasok sa lupaing pangako. Yes, ang plano ng Diyos dalhin sila sa lupaing pangako. Pero anong naging dahilan? Ang mga lumabas sa Egypt ay hindi nakarating sa pangako ng Diyos. Bakit hindi sila nakaabot doon sa destination na nais ng Diyos sa kanilang mga buhay? Ano naging dahilan? Ang dahilan ng bayang ito ay paulit-ulit nagkakamali at sumusuway sa kalooban ng Diyos. Brother, sister, sa ating mga buhay, ang destination sa iyo ng Panginoon ay hindi lamang dito sa lupa. Tinubos ka ng Panginoon, ang redemption ng Panginoon sa iyong buhay hindi lamang para patawarin ang iyong kasalanan. Ang full redemption ng ating mga buhay ang makasama natin ang ating manunubos. But the journey sometimes is the difficult time. Sometimes ang journey ng ating paglalakbay, maraming mga pinagdadaanan na kuminsan ay hindi natin maunawaan sa ating mga buhay. But makikita natin mamaya, anong nais ng Panginoon, bakit niya pinaparanas ang ganyang mga bagay. Ang bayang Israel, mula sa paglabas ng Egypt, ang plano ng Diyos ay dalhin sila
sa lupaing pangako. Pero hindi lahat na lumabas sa Egypt ay nakarating sa bayang pangako. Anong dahilan? Dahil ang bayang Israel ay nagkasala. Kung ating babasahin ang Numbers, alam niyo ang dahilan? Naroon na sila sa lupaing pangako. Numbers 13. Naroon na sila sa pangako, natatanaw na nila ang lupain, at ang ginawa ay sumugo ng 12 espiya. At ang espiyang ito dumating, at ang sabi sa 29, at sabi niya si Abimelech, sabi ng mga tiktik na ito, mga sinugo na spy sa Kanaan, sabi niya, hindi natin kaya. Bagamat nandoon ang nandoon ang resulta, totoo ang pangako. Ang pangako ay masagana, ang pangako ay narito ang mga katibayan, ang kasaganahan ng lupain ay totoo. Pero ang naging hadlang sa kanila. Pero sabi niya, si Abimelech ay tumatahan sa lupain ng timugan, at ang Hivyo at ang mga Jebusiyo at ang Amhiyo tumatahan sa bundok, at ang Kamaniyo ay tumatahan sa tabi ng dagat at sa mga pangpang ng Jordan. Pero sabi ni Caleb, at pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harap ni Moises at sinabi, ating akyatin paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Sabi ng bayan, hindi natin kaya. Sometimes, brother, sister, ang mga bagay na pangako ng Diyos ay nariyan, given na. Pero minsan kapag tinitignan natin sa ating mga sarili, paano kung magagawa to? Pero nakalimutan nila na ang Diyos na kanilang kasama ay siyang nangako ang magdadala sila sa kanilang lupain. Hindi sa kanilang sariling lakas, hindi sa kanilang sariling kakayanan, kundi nandoon ang nangako ay siyang masasama sa kanila hanggang sa lupain pangako. Pero ang bayang ito ay walang pananampalataya. Pero Caleb and Joshua, sabi niya, mayroong silang ibang espiritu. Ang espiritong ito, espiritu ng pananampalataya. Ang pagtingin nila, bagamat naroon ang mga malalaking higante, naroon ang mga kalaban, pero ang nakita nila, hindi ang mga malalaking higante. Ang nakita nila, hindi ang malalaking mga lugar doon na naroon ang mga kaaway. Ang nakita nila ay totoo ang pangako ng Panginoon. Ang nakita nila, totoo ang salita ng Panginoon. Totoo ang mga salita ng Panginoon na sinabi niya at kaya niya tayo dalhin. Nakita na nila ang gawa ng Panginoon, nakita na nila ang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Kaya sa 14, kung mababasa niyo, ang bayang Israel ay umiyak. Umiyak sila na tila, sabi nila, sinisi nila, Moises, dinala mo ba kami dito para mamatay? Naroon na sila sa lupain, tatawid na lamang sila. Marami na silang pinagdaanan, pero ang bayan still pa rin na naghimagsik sa harapan ng Panginoon. Sometimes, brother, sister, ganito ang kalalagayan ng mga mananampalataya kung minsan. Minsan nahihirapan sila magpatuloy, nahihirapan sila tumawid sa mga bagay na kanilang pinagdadaanan dahil kung minsan nakatingin sila sa kanilang kakayanan. Sometimes ang pananampalataya ay nawawala. Bagamat ang journey natin, ang pangako ng Panginoon, ay ating kakasamahin siya sa salubungin niya tayo sa alapaap. Ito yung pangako niya sa kanyang mga anak. Pero kung minsan, hindi natin masampalatayanan ang mga bagay nito dahil nakatingin tayo sa ating mga sariling kakayanan. Ang paningin ni Joshua ni Caleb ay kakaiba. Hindi sila nakatingin sa kanilang sarili, kaya ko ba to? Kaya ko bang alisin to? Kaya ko bang ang attitude na to, ang mga bagay nito, kaya ko ba to sa aking sarili? Paano na lamang pag dumating na ang panahon, makakasama ba ako? Sometimes, brother, sister, ang mga bagay na yan ay nagiging hadlang para hindi tayo makapagpatuloy sa paglilingkod. Sometimes gusto natin alisin ang mga bagay sa ating mga buhay sa ating sarili. At kapag inalis natin sa ating sarili, masumpungan tayo sa kabiguan, sasabihin natin parang hindi ako anak ng Diyos. Pero brother, sister, sometimes pinapahintulutan ka ng Panginoon sa ganyang bagay para hindi ka magtiwala sa iyong sarili, kundi magtiwala ka sa Panginoon. Tignan nyo ang Deuteronomy.
Napakabilis ng oras. Nag-introduction pa lang ako, ang oras patapos na. Okay, sige, siguro madaliin na lang natin to. Ang Deuteronomy chapter 1 sa 35, ang heading nito, the penalty for Israel rebellion. Ito ang penalty na maranasan ng bayan ng Israel, na kung paano ang Diyos ay gumawa sa kanilang mga buhay, pero ang bayang Israel ay patuloy pa rin nagre-rebellion sa harapan ng Panginoon. Tunay na hindi makikita ng isa man nitong mga taong masamang lahi ang mabuting lupain na aking isinumpa ibigay sa inyong mga magulang. Ano sabi ni Moises? Sabi ng Diyos sa kanila, tunay na hindi nila makikita ang lupain na ibinigay ko sa kanilang mga magulang. Sabi niya, liban si Caleb na anak ni Jephan, at siya ang makakakita, at sa kaniya ko ibibigay ang lupain na kaniyang tinuntungan at sa kaniyang mga anak, sapagkat siya'y lubos na sumunod sa Panginoon. Ang Panginoon ay nagalit din sa akin dahil sa inyo na nagsasabi, ikaw man ay hindi papasok doon. Kahit man si Moises na naglabas sa kanila sa lupaing Egypto, sabi ng Panginoon, kahit man ikaw Moises, ay hindi makakapasok doon. Dahil sabi niya, nagalit sa akin dahil sa inyo. Dahil sa hindi niya pagsunod, na pressure sa Moises, sa bayan na lagi na lamang nagmumurmur sa Diyos. Kaya sabi niya, kahit ikaw ay hindi makakapasok. Makikita ng iyong mga mata, pero hindi ka makakarating. Si Joshua na anak ni Nun na nakatayo sa harap mo, ay siyang papasok doon. Palakasin mo ang kaniyang loob, sapagkat kaniyang ipamamana sa Israel. Bukod dito'y ang inyong mga bata na inyong sinasabi magiging bihag, at ang inyong mga anak na sa araw na ito ay hindi nakakaalam ng mabuti o masama ay sila ang papasok doon at sa kanila akin ibibigay at kanilang aariin. Ang sabi ng Panginoon, sila na mga hindi nakakaalam ng mabuti at masama, na sila na sinasabi nyo na maging bihag, maging pagkain lamang ng kaaway, ay sila ang makakapasok doon. Bagamat ang journey ng bayang Israel, ang plano ng Diyos sa bayang Israel ay para sa kanilang sa lupaing pangako. Pero hindi lahat na nakalabas ay nakapunta sa bayang pangako. Ang dahilan, brother, sister, ang paulit-ulit nilang pagkakamali at paulit-ulit nilang pagkakasala at pagtalikod at pagsuway, pagrebellion sa harapan ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit hindi sila nakapasok sa lupaing pangako. Brother, sister, sa ating mga buhay, may pangako ang Diyos sa atin. Ba't kung minsan hindi natin magawa ng buong ang ating mga bagay na ating pagsunod sa Panginoon? Sometimes may mga pagkakasala. Pero alam nyo ba, bago ito salitain ng Panginoon sa kanila na hindi kayo makakapasok, ilang beses na ang Diyos ay gusto na silang puksain. Ilang beses na ang Diyos ay naging mapagbiyaya sa kanila. Nakikita nila na ang Diyos ay naging patient sa kanila. Gusto nila makita na ang bayang ito ay magsisi sa kanilang mga pagkakamali. Pero kahit man sa point na naroon na nila, nakapasok ng espiya, nakita na nila totoo, nasumpungan pa rin ang bayang ito na nagrebellion sa harapan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa 1 Peter, naalala ko lang, sabi niya kung bakit hindi ko pa ibinibigay ang hatol sa sanlibutan dahil naging mahabagin pa ako para ang makasalanan ay makapagsisi pa. Sometimes hindi pa binibigay ang paghatol. Bakit? Mayroon pa kasi mga bagay sa buhay natin na hindi pa tama sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos ay naging mahabagin, ang Diyos ay naging patient sa ating mga buhay. Dahil kapag ang Panginoon dumating ngayon, maraming hindi makakasama sa atin. Maybe man ako, maraming pagkukulang. Pero ang Diyos ay naging mahabagin.
Pero hindi sa lahat ng panahon ang Diyos ay magiging mahabagin. Darating ang panahon, ang Diyos ay magiging tagapaghatol sa kanila. Pero anong purpose ng Diyos sa kanilang buhay? Ang ating basahin ang Deuteronomy 8. Kung ating titignan, merong ilang minutes na lang ako. Kung ating papansinin, ito naman ay ang pinakita ng Panginoon ni Moises kung paano pinahintulutan ng Panginoon ang bayan. Remember the Lord your God, na alalahanin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Basahin na natin sa 2, sabi dito, at inyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kaniyang mapangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kaniyang mga utos o hindi. Anong purpose ng Panginoon? Bakit pinahintulutan ng Panginoon ang bayang ito ay dumaan sa ilang? Ang purpose ng Panginoon para subukin ano ba talaga ang nasa kanilang mga puso. Sometimes, brother, sister, pinapahintulutan ng Panginoon ang mga sitwasyon sa ating mga buhay upang palabasin ano ang laman ng ating mga puso. Sa ganitong bang sitwasyon ay susunod tayo dahil mabuti ang lahat ng bagay, susunod ako sa Panginoon. Pero paano kapag pinahintulutan ng Panginoon ang mga pagsubok sa iyo, ang dumaan ka sa ilang? Alam niyo ba, ang dakong ilang ay naroon ang testing, teaching, and trials. Dinala sila ng Panginoon sa lupain na yon, hindi para lamang sila ay mapahamak, kundi lamang makita sino ba ang totoo sa kanila. At ano ba talaga ang kanilang hinahanap. Dahil ang mga tao ngayon, maglilingkod ako sa Panginoon kapag ako'y pinagpala. Pero sabi ng 3, at ikaw ay pinatnubayan niya at pinagdamdam ka niya ng gutom at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakikilala. Ni nakilala man ng iyong mga magulang upang kaniyang may pakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa kaniyang bibig, sabi ng Panginoon. Anong dahilan kung bakit minadaan sila sa gutom? Para ipakita ng Diyos sa kanila na ang tao ay hindi lamang sa tinapay. Naipakita ng Diyos sa mga tao, sa mga mananampalataya, hindi ang tinapay ang priority nila, kundi ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, ito yung tunay na buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, siya narito, ang aking pagkain ay sundin ang kalooban ng Panginoon. Pinahintulutan sila sa ganitong bagay para ang bayang Israel ay hindi magtiwala sa kanilang kakayanan. Hindi magtiwala sa kanilang resources. Hindi magtiwala sa kanilang mga trabaho o anuman, kundi pinahintulutan sila ng Panginoon para ang kanilang mga buhay, ang kanilang tinawala ay lagi sa Panginoon. Pinahintulutan ang ganitong mga bagay para ang tao ay turuan na ang tiwala niya ay hindi sa mga bagay ng kanyang kakayanan, kundi magtiwala siya sa Panginoon. Ang iyong suot ay hindi na luma sa iyo, ni hindi namaga ang iyong paa nitong 40 taon. At iyong pagmuni-munihin sa iyong puso na kung paanong pinarurusahan ng tao ang kaniyang anak, ay gayon pinarurusahan ka ng Panginoon mong Diyos. At iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kaniyang mga daan at matakot ka sa kaniya. Anong sabi ng Panginoon? Kung paano ang mga tao pinaparusahan ng kanyang anak, gayon din naman ang Diyos. Na sa panahon na tayo nagkakamali, nagkakasasaway, hindi ka kukonsentihin ng Diyos. Makakaranas ka ng mga bagay, pero hindi ibig sabihin, ang Diyos ay hindi na mahabagin sa iyo. Ang pagpalo, ang pagsaway ng Diyos, para turuan lang tayo matakot sa Kanya. Ang mga pagpalo, ang mga karanasan na yan ay nagtuturo sa atin para tayo ay bumalik sa Panginoon. Kaya hindi lahat ng mga bagay na ating pinagdadaanan ay bunga ng kapahintulutan para subukin ka ng Panginoon. Sometimes, ang mga pinagdadaanan natin sa ating mga buhay
ay bunga ng ating mga pagsuway sa kalooban ng Diyos. Pero para ituwid ka ng Panginoon, dadalhin ka niya sa isang kalalagayan para ma-realize mo na bumalik sa Panginoon. Nung ang bayang Israel, sabi niya, magiging alipin kayo. Pero ang dahilan nito para ma-realize niyo muli na mayroon Diyos na dapat niyong tawagan. Alam niyo, hindi ko nababasahin ang iba. Hanggang 16 sana yan, pero ang oras ay hindi na sapat. Alam niyo, habang binabalikan ko ang Book of Judges, ang Book of Judges, kung papasimulan niyo mula sa pagkamatay ni Moises, ang bayang Israel na lumabas at ang new generation na ito na hindi nakasama sa paglakbay sa ilang, lagi sila nagkakamali sa Panginoon. Sa 2, 3, 4, kung inyong babasahin ang Book of Judges, kapag ang hukom ay namamatay, ang bayan muli ay sasamba kay Baal. At sila'y natatalo, sila'y naging alipin, ay nagyagapi ng kaaway. Sila muli ay tatawag sa Panginoon. Pinahintulutan ng Panginoon na ibigay sila sa kaaway upang makita nila, upang sila'y magsisi, upang bumalik sa Panginoon. At sa panahon na sila'y tatawag sa Panginoon, ang Panginoon ay magsusugo ulit ng isang hukom para sila'y iligtas. At sa paulit-ulit na ganun ang naging rotation ng buhay ng bayang Israel sa Book of Judges, mababasa niyo yan. Habang binabalikan ko ang mga verse kahapon. At alam niyo ba, sa Book of Judges 6 ay mayroong kakaiba na tagpo. Noong ang panahon na ito, sa panahon ni Gideon, at sabi sa unang verse, sa 6, sa 1, hanggang sa pagpapatuloy ng talata, sila'y tumatago, lumulusob ang kaaway, tumatago sila. At sa panahon na yun, kahit man si Gideon ay nasa kuweba siya, nagigiik para na kanilang makakain. At nung ang bayang ito ay muli ay nanalangin sila sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, narito ang mga kaaway. Humingi sila ng tawad sa Panginoon. Sabi nila, iligtas mo kami, hindi na namin kaya ang ganitong sitwasyon sa aming mga buhay. At ang Diyos ay nakinig sila. At ang Diyos ay nagsugo, nagpakita kay Gideon. At sabi ng Panginoon, sabi ng anghel kay Gideon, Gideon, bumangon ka. Ating basahin yan kung nakita natin sa Judges, I think 6. Ano sabi doon? May nais lang akong puntuhin sa bagay na ito. Nung ang anghel ay nagpakita kay Gideon, ating makikita sa Judges 6. At ang anghel ng Panginoon sa 11, at ang anghel ng Panginoon ay nagparoon, umupo sa ilalim ng igos, nasa Opra na kay Jose at nakita ng anghel ng Panginoon sa kaniya, sinabi kaniya, ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw lalaking makapangyarihan, may tapang. At sinabi ni Gideon sa 13, at sinabi ni Gideon sa kaniya, o Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? At saan naroon ang lahat niyang kababalaghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga magulang na sinasabi, hindi baga inahon ng Panginoon mula sa Egypt, ngunit ngayon hiniwalay kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng mga Media. Alam nyo, bagamat naranasan ito ni Gideon, naranasan niya ang mga bagay na ito, pero doon sa puso niya mayroong malalim na desire sa Panginoon. At nung magpakita sa kanya ang anghel, ito yung panahon na binulalas niya na sa loob niya. Hindi para questionin ng Panginoon, para ipakita ng Panginoon, hinahanap niya nasaan ang himala ng Panginoon. Bakit ganito ang aming kalalagayan? Bakit ganito ang aming katatayuan? Sabi sa niya, kung nasa amin ang Panginoon, bakit kami ganito? Bakit kami binigay sa kamay ng Media? Pero sabi sa kanya ng Diyos, hindi pinansin ang kanyang sinabi. Kundi sabi sa kanya ng Diyos, magpatuloy ka sa tapang na nariyan sa iyo. Anong tapang na yun? Yung desire
Sa kabila na ang bayan ay nagkasala, sa kabila na ang bayan ay pinarusahan ng Panginoon, pero mayroong Gideon doon na nag-iingat ng salita ng Panginoon, asaan ang kapangyarihan ng Diyos. Sometimes, brother, sister, kung nakakaranas tayo na sa ating mga buhay, na alam mo na ikaw ay tinubos na ng Panginoon, binigyan ka na ng kalayaan ng Panginoon, at kung nararanasan natin mayroon tila pag-alipin ng kaaway sa ating mga buhay, hanapin mo ang Diyos sa iyong buhay. Kaya ni Gideon, ang hirap ng kanilang pinagdaanan. At nung magpakita ang Panginoon, bakit ganito ang aming kalalagayan? Bakit ganito ang aming katayuan? Sabi ng Panginoon, magpatuloy ka sa kalakasan niya. Alam niyo ba ang kalakasan na mayroon ka sa panahon na binubuksan mo yung sarili sa harapan ng Panginoon? At gayon ang ginawa ni Gideon. At sabi ng Panginoon, magpatuloy ka sa kalakasan na yan. Yung desire na mayroon siya na ayaw niya sa ganitong kalalagayan. Alam niya ang pangako ng Panginoon. Alam niya kung paano sinamahan ang mga patutuo sa kanya ng kanyang mga magulang. Na kung paano lumabas sila sa Egypt, sinamahan sila ng Panginoon. Pero sabi niya, bakit ganito ang aking kalalagayan? Bakit ganito ang aming katatayuan? Dahil alam niya, hindi dapat ganun ang kararanasan ng mga bayang Israel. Dahil ang bayang Israel ay bayang pinangako ng Panginoon. At brother, sister, kung tayo ay mga anak ng Diyos, at kung tayo nakakaranas sa ating mga buhay na tila mga difficult time, mga sitwasyon na hindi natin alam, hanapin mo ang paggawa ng Panginoon. Marahil pinahintulutan niya ng Panginoon sa iyong buhay para makita mo ang kapangyarihan at ang gawa ng Panginoon sa iyong buhay. Hindi nagkataon ang mga sitwasyon sa ating mga buhay. Hindi nagkakataon ang mga bagay na pinapahintulutan sa ating mga buhay. Kung ikaw naglilingkod, nagtatapat sa Panginoon, at nakakaranas ka ng mga sitwasyon na tila hindi mainam sa iyong buhay, hanapin mo ang Panginoon. At kung ang mga bagay na sitwasyon na nangyayari sa iyong buhay ay tila hindi rin maganda, siyasatin mo yung sarili. Baka may tinuturo ang Panginoon, baka may nalabag tayo, may mga bagay tayo na nagawa na hindi tama, kinakailangan natin bumalik sa Kanya. Dahil ang plano sa atin ng Panginoon, hindi maging alipin ang sanlibutan. Hindi maging alipin ng kasalanan. Hindi maging alipin ng mga bagay na mundong ito. Ang kalooban sa atin ng Panginoon ay masunod ang Kanyang kalooban. At kung may mga bagay sa ating mga buhay na nakikita natin na hindi tugma sa kalooban ng Panginoon, this is time na hanapin ang mukha ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon sa bayang ito, kung inyo akong hahanapin, bagamat kayo makakaranas na maging bihag, mararanasan nyo na maging bihag sa Babylonia, pero dadalawin ko ulit kayo. Pero ako'y muli magpapakahayag sa inyo. At sa panahon na ma-realize ng bayan, na ang bayang ito ay hindi na't panahon, at nung ma-realize ni Daniel 9, sa Daniel 9, na ma-realize ni Daniel, tapos na ang palugit ng Panginoon. Tapos na ang 70 years. Bakit nandito pa rin kami? Nang maunawaan, sabi ng talata sa 2, nang maunawaan ni Daniel na ang panahon ay tapos na, anong ginawa niya? Hinanap niya ang mukha ng Panginoon. At nanalangin siya na namagitan siya. At anong ginawa niya? Hiningi niya ang tawad ng kasalanan ng buong bayan. Sabi niya, Panginoon, tapos na ang panahon, tapos na ang pagiging alipin, pero nandito pa rin kami, tila hindi pa rin kami nakalaya. Noong panahon na yun, nanalangin si Daniel, nagsubasob si Daniel. Sa unang araw pa lang, mayroon ng kasagutan, pero dahil mayroong pakikipagbaka, pero ang kahalagahan, brother, sister, kung alam mo sa iyong buhay na ang kalayaan ay binigay na ng Panginoon at may mga bagay pa sa ating mga buhay na hindi tama, hanapin natin ng Panginoon. Ipaunawa ng Panginoon ang mga bagay nito. At nang mapapaunawa ni Daniel, nag-ayuno siya, nanalangin siya. Sabi niya, Panginoon, tapos na ang panahon. Panahon na ito ng kalayaan. At nung tumawag siya sa Panginoon, ang bayan ay muli nakabalik sa bayan na kung mayroon sila. Kaya brother, sister, ang destination sa atin ng buhay, sa katapusan ng ating mga buhay, to give you expected end. Hindi binigay ng Panginoon sa atin ang kawalang pag-asa sa dulo. Binigay niya na ang pag-asa, binigay niya na ang lahat ng resources. Binigay niya na ang kanyang espiritu, binigay niya na ang kanyang mga salita, binigay niya na ang ating mga ngaral, ang ating pastor, ang mga salita ng Panginoon. Binigay niya na ang lahat para ipakita sa atin
na kung ano ang dapat nating gawin. Bagamat dumaan tayo sa mga trials, sa mga pagsubok sa ating mga buhay, ang purpose pa rin na yan para subukin ang ating mga puso. Hindi para magtiwala sa buhay na ito, kundi magtiwala lamang sa Kanya. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, nililiglig ka ng kaaway. Pero sabi niya, ngunit dinadalangin ko na huwag manghina yung pananampalataya. Bakit dinalangin ng Panginoon na huwag manghina ang kanyang pananampalataya? Alam ng Panginoon, darating man, kahit man ang Apostol Pedro na ito, dumating sa kahinaan. Dumating sa kabagsakan. Dumating sa panahon, mangingisda na lang ako, bumalik doon sa pangingisda. Naging backslider. Pero ang purpose ng Panginoon sa buhay ni Pedro ay hindi para mangisda. Kaya sabi ng Panginoon, bagamat daraan ka, alam ko manghihina ka sa pananampalataya, pero dadalawin ulit kita. Kaya nung makita niya, ma-encounter niya ulit si Jesus, sabi niya, Pedro, at nung mahuli nila ang mga isda, na-realize ni Pedro, siya yung sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Pero sabi niya, halika, sumama ka sa akin. Dahil ang purpose ng Panginoon sa buhay ni Pedro ay hindi mangingisda, kundi magiging mamalakay ng mga tao. Ang katapusan ng buhay ni Pedro ay hindi sa pangingisda, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya brother, sister, ang ating mga buhay ay hindi dito sa lupa, kundi ang ma-meet natin ang ating Panginoon. Meron pa sana akong naisip idagdag, pero ang oras ay wala na. Habang ako nagbabiyahe, siguro short story na lamang. Nung Friday, habang ako nasa biyahe, alam nyo, mayroong destination ang 10 dalaga. The wise virgin and the foolish virgin. Hiram lang ako konting oras. Ang inspirasyon na ito ay nagdala sa akin ng isang kalalagayan. Sometimes, ang destination ng 10 dalagang ito to meet the bridegroom. But habang on the way, lahat sila bumangon, lahat sila may langis, lahat sila may ilawan. Pero habang sila nagpapatuloy, mayroon 10 dalaga, ang isa ay mangmang, ang isa ay matalino. At nung panahon na imimit na nila ang bridegroom, at sumigaw sa hating gabi, lahat sila bumangon, lahat sila nakakinig. Pero ang kaibahan, ang 5 ay hindi handa. At habang binubulay-bulay ko to, kagaya ito, brother and sister, ang destination ng buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon, to meet the Lord in the air. Yan ang goal ng ating destination. Pero hindi lahat ay makakasama sa araw na yun. Ang dahilan, hindi sila handa. Bagamat may espiritu, at habang binubulay-bulay ko, bagamat mayroon ticket ka ng eroplano, at ang eroplano, ang point nito, point E to point B, mula Maynila hanggang Butuan, may ticket ka. Kahit may ticket ka, kapag nalit ka ng dating, hindi ka makakasama. Anong gagawin mo sa ticket na yon? Wala na, kailangan mo mag-rebook. Kumuha, kung gusto mo talaga makarating, kumuha ka ulit another expenses, another halaga na babayaran mo para makarating ka pa rin doon sa patutuhangan na gusto mo. At yan ang mararanasan ng 5 wise virgin na kasama sa unang biyahe. Nakalipad sila sa patutunguhan, pero yun naiwan, kinakailangan ulit nila magbayad ng ticket doon sa Great Revelation. Brother, sister, bagamat ang point ng Panginoon ay to meet the Lord, pero ayawin man natin o hindi, mayroong mga handa at hindi handa. At habang binubulay-bulay ko to sa akin sarili, sabi ko, Lord, have mercy to me. Tulungan mo ako. Dahil ang paghanda bago ang paglipad, hindi dapat sa panahon na kung saan malapit na ang panahon, tsaka ka magkakaminhawg. Malapit na pala, ito na pala yung oras, kailangan ko na magmadali. Pero sa pagmamadali mo, sorry, pagdating mo doon, nakaalis ng eroplano. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng mga matutuwid na dalaga,
umalis kayo, bumili muna kayo. At nung sila umalis, nang bibili sila ng langis, pagdating nila, sarado na ang pintuan. Brother, sister, ito yung panahon. Be serious and be focused. Kung may mga pagkukulang man, salamat, mayroon muli pagdalaw ang Panginoon. Ang pagdalaw na ito, para bigyan ka ng mabuting wakas sa iyong buhay. Hindi tayo dinala ng Panginoon sa ganitong paglilingkod para tayo sa dulo ay pabayaan niya tayo. Ang kahalagahan ng paglabas ng bayan mula sa Egypto to Canaan, kasama nila ang Panginoon. Di ko na nadaanan ang buhay ni Joseph. Dahil binabasa ko ang buhay ni Joseph kahapon, binalikan ko ang kanyang buhay, napakasarap. Basahin niyo ang buhay ni Joseph, mag-i-enjoy kayo sa kwento nito. Hindi ko nadadaanan, sabihin ko lang sa inyo, basahin niyo ang buhay ni Joseph. Maraming bagay na kanyang pinagdadaanan. At sa 45, sabi ng 45 ni Joseph, huwag kayong magalit sa inyong sarili. Inaakala niyo ba kung bakit ako nandito? Dahil hindi ako dito dahil sa inyo, kundi nandito ako dahil dinala ako ng Panginoon dito. Nakaranas siya ng mga bagay na tila hindi mainam sa kanyang buhay. Pero ang bagay pala yon ay para dalhin, isatuparan sa kanya ang panaginip na kanya nakita ng kanyang, kahit man ang kanyang mga kapatid ay yuyukod sa kanya. Brother, sister, ano man sitwasyon sa buhay na ito na pahintulutan ng Panginoon, lagi mong alalahanin. Sabi ni Joseph, kahit man siya dinapon sa kulungan, ang Panginoon ay naroon sa kanya. Ano man ang kalalagayan mo, brother, sister, lagi mong alalahanin, kasama natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ating palapakan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Nice.